Okay mga boss, so may receive tayo ngayon. Ito ay Samsung Galaxy A37, so A13. So ang problema nito ay yung unit. So patay yung unit at sinalang natin sa scanner natin at nakita nga natin dyan. Banda dyan umiinit, so i-disassemble muna natin to. Banda dito yung umiinit, saka banda dito yung tinuturo ng scanner, kaya dito tayo magbubukas. So check natin kung ano yung umiinit dyan. So, trinay natin to i-trace gamit ang tester saka power supply, pero wala tayong nakitang shorted. Kaya lang pag charge mo may umiinit, so malamang sa charging IC to. So itong try natin lagyan rosin flux para mas madali natin ma-identify. So yan, charging IC nga. So ang problema nito, charging IC, small power IC na rin to. So in order natin to at dumating na at heto na. So ito try natin ikabit. So heto na nga yun mga ka-homebrew. Itong piyesa na to ang papalitan natin. So yan na nga yan mga boss, ang piyesang yan yung papalitan natin. Kung makikita nyo may crack siya, so malamang na pumutok na to, siguro nag-charge pa, kaya ang history pala nito nabasa. So nabasa to nung Easter Sunday pa ata, so nung naligo sila, so nabasa yung phone nila, kaya na-dead, kaya namatay yung unit. At ito pinagawa sa atin. In-order pa natin yung pyesa kasi limited pa yung pyesang to eh. Medyo mahirap din hanapin. Saka medyo matagal bago dumating, mga 10 days ata yun bago dumating. So, yan, papalitan natin to ng small power IC o charging IC. So, pag trinace mo to, kagaya nung nasabi ko kanina, pag trinace mo to gamit ang tester, wala kang makikita ang shorted. So, kahit sa power supply, hindi siya nagra-run hanggang 120 lang. 120, 160 yung current niya, so napakababa, kaya ayaw talaga mag power on. Na-trace natin yung IC nasira, ginamitan natin ng ng charger, tapos sinalang natin sa scanner at nakita natin na umiinit na yung charging IC. So nung napalitan na natin, trinay na natin buksan. Kung makikita nyo, black screen siya. So malamang tinamaan na rin yung LCD kasi nga water damage to. Kaya trinay natin sa ibang LCD at yan, nag-display na nga. Pero nag-vibrate na siya kanina. Okay, nabuhay na natin. Pinalitan natin ng small charging IC or small power IC o charging IC. So goods na siya. Okay pa pala yung LCD ko eh. Yung nakastock ko. Kaya lang yung LCD niya black screen na. So nung binuhay ko siya, nag-vibrate na lang siya. Kaya nag-decide tayo na try na palitan ng ibang LCD at nag-okay naman siya. Water damage kasi to. Samsung A37. So ang pagkakaiba nito sa Samsung A35, yung Samsung A35 pwede nyo sang i-jumper dito, ang tawag nito, i-bypass yung IC nya. So pag binibypass mo siya, magpo-power on pa siya. Pero itong Samsung A37, pag tinanggal mo yung IC, hindi na talaga siya magpo-power on. So pero pwede mo siyang i-jumper dito, pwede mo naman sa siguro i-bypass dito, pero dapat nakakabit pa rin yung IC para mag-power on. So ang problema kasi nito ay water damage. Kaya lang naapektuhan yung charging IC niya, kaya hindi na power on kasi small power IC kasi unlike ng Samsung A35, pag binaypas mo, mag-power on pa kahit wala na yung IC. Dito, pag tinanggal mo yung IC, dead na yung unit, so hindi siya pwedeng i-bypass. So ngayon, ito-try natin na i-jumper lang. I-jumper lang natin, ikakabit natin yung IC, tapos lalagyan natin siya ng jumper para tumuloy yung current niya papunta doon sa kabila para mag-charge. Dito
Tatry lang natin. Kung wala tayong nakuha ang idea sa Google, kasi karamihan Samsung A13, A135 ang yung mga ano, available. Yung 1837, wala pa. Kaya zero idea tayo dito. So, sariling to plus na lang. Try lang natin kung gagana. I-jumper natin yung video na dito. Kasi din dahil pupunta dito sa kabila para tumuloy yung kuryente. Kasi dito walang current na pumapasok. Paglipat sa IC, wala nang current na pumapasok. Pero ang kagandaan, pag nakakabit na yung IC na binili natin, nagpo-power on na siya. Kaya lang, hindi nagcha-charge. So, ang gagawin natin, ikakabit natin yung IC para mag-power on. At the same time, i-jumper pa rin natin sa charging. Kung sakasakali lang nagagana. So, hindi natin po sigurado kung gagana. So, yun lang naman yung gagawin natin mga bossing. Jumper nito, galing dito, pumunta dito siya para tumuloy yung current field. Jumper tayo dito. Pumunta dito. Goods. $63,000. Charging wall. Ako si King Tech, isang cellphone technician, pigeon puncher at isang PWD o person with disability. Tansyado man ang bawat galaw, limitado man ang bawat hakbang, pero patuloy na lumilagan sa hamon ng buhay.